What's up mga kapiters? Mapagpalang araw sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Twin Mix TV Rosel. For today's video, update lang tayo mga kapiters sa area 2 na project naming ginagawa dito. Ibali yung area 1 natin, ito yun oh. Tapos na yung area 1. Ngayon sa area 2, si-share ko sa inyo. Nag formworks kami. Papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo paano namin pinatibay yung aming formworks. So mga kapiters, ito yung natapos na namin, yung area 1 namin na project yan. Pero magkaisa lang yan, in area yan. Ito yung una namin ginagawa, area 1. Tapos dito, area 2. Yan. Ito yung area mga kapiters sa paghukay namin noon na maraming tubig. At saka yung lupa sa gilid laging bumibigay o gumuguho. Ayan no. Tapos ipakita ko sa inyo dito ang area 3 namin. Kasi may area 3 pa to mga kapiters. Hinuhukay pa namin. Kaso lang yung bako is nasira. Hindi pa nakapagpatuloy paghukay. Yan. Ito yung area 3 natin. Kibali marami ng tubig na naman. Katulad rin doon sa area 2 natin. Maraming tubig. Yan o, makita naman natin yan. So, punta tayo doon sa area 2 mga kapiters. Isishare ko sa inyo doon paano namin pinatibay yung aming formworks sa retaining wall. Dito tayo dadaan. Saka doon tayo bumaba. Yung naihagdan. Sisir ko sa inyo mga kapiters sa ang aming mga diskarte dito sa construction. Okay, dito tayo bababa mga kapiters kasi malalim kasi ito. Galing doon sa ating zero elevation, 7 meters yan. Tap sa ating Lincoln Crete. Dahan lang, at dito rin namin dinadaan yung hose sa water pump namin. Hindi namin pinatigil ang pag water pump dito dahil pag itigil umaapaw pa rin yan dahil sa lakas ng tubig dito sa gilid. Ito yung area ito mga kapiters na dati kong mga video nahihirapan kami dito pag hukay dahil maraming tubig, ang lakas ng tubig dito. Tsaka pag lumalalim na kami bigla namang gumuguho dyan oh. Yan. Kita naman doon sa aking short video may gumuguho nga lupa dyan banda yun. Ngayon nakapagbuhos na kami ng pundasyon. Yan, pundasyon yan. Tsaka ngayon i-share ko sa inyo paano namin pinatibay yung ating formwork sa retaining wall. Ito yung retaining wall mga kapiters. Apak tayo dito. Dahan-dahan. Yan, punta tayo dito. Kibali ito yung retaining wall mga kapiters. Yan o. Tapos na yan pag kabilyada namin. Paikot yan. Kibali yung lapad or thickness sa ating retaining wall is 0.4 meters. 40 cm. Yan, paikot yan doon. Kibali ang pinupurmahan na lang namin dito is 16 meters na lang to. Kasi 22 to mga kapiters, tapos nakapagbuhos na kami doon sa dulo. Ayan, yung binubuhusan namin. Okay, unang-una mga kapiters, para matibay ang ating retaining wall formworks, kailangan gagamit tayo ng pinolik board. Yan. Ito yung pinolik. Dahil kung pinolik gagamitin natin, hindi na tayo mag-frame ng mga kahoy. Yung ginagamit namin dito is aluma. Ito yung aluma. Yan, yung horizontal aluma. Tapos nag-vertical kami ng aluma rin. Yung spacing sa ating aluma, yung vertical natin 60 cm. Ang gamit naming pangipit, tie wire, pinilipit naming tie wire ng 6 na balik.
Ito na yung porma, yan. Tapos hinihigpitan. Hinihigpitan yan doon sa kabila. Pero dito namin tinatali yung tie wire dito sa vertical natin na aluma. Dahil ito yung mag-ipit sa ating horizontal at sa ating porma na pinulik. Tapos nag-support kami ng mga shoring jack. Gumagamit kami ng yuhid yan. Tinutukod namin yan. Kibali, 3 tukod yan. 1, 2, 3. Sa isang patayo na aluma. Tapos doon namin kibali nilagay. Doon namin tinukod sa lupa para matibay siya. Yun yung porma mga kapaters. Tapos nilagyan namin ng runner na GI pipe. Kinaklam namin para hindi siya gumanon. Yan. Bawat vertical natin na aluma, nilagyan namin ng mga tukod. Support yan. Ito mga kapaters, matibay na to. Yan. Dahil pag gumagamit kami ng tie rod, siyempre magbubutas tayo dito. Tapos lalagyan natin ng PVC para doon natin idaan yung tie rod natin para pag baklas natin huhugutin lang. Ang problema dyan, mabutas yung ating wall. Tapos tatambakan pa ni. Pag may butas tayo dito, may posibilidad ang tubig dadaan doon sa ating PVC pipe na ilagay. Mahaba-haba to mga kapiters dahil yung ating retaining wall dito simula doon sa dulo hanggang dito is 22 meters yan. Ito na yung porma sa ating mga tukod na support sa ating retaining wall retaining formworks. Yan na, ito na yan. Kailangan patibayin natin dahil pag hindi matibay yan, sigurado bibigay yan, puputok yan yung porma natin. Andito lang yan sa labas. Yan, ito yung porma sa labas. Dami na naman tubig oh. Yan, parehad yan oh. Ganito lang mga kapiters. Pag dito naman tayo sa loob, yan, sa loob tayo. Ito ang porma sa ating support, mga tukod pa rin. Lagyan namin ng GI pipe. Yan, makita naman natin yan, GI pipe. Tukod dito, tapos tinukod dito. Pero kulang pa ito mga kapiters dahil maglagay pa kami dito ng bracing. Pa-cross ang ating brace. Maglagay pa kami ng bracing na pa-cross. Dahil ito, hindi maganda to pag ganito lang. Dahil pag mag-una tayo buhos dito, siyempre maapektuhan yon. Madadala to. Or ma-disalign yon dahil mabigat na dito. Doon ang bagsak sa bigat. Tapos wala pa ditong laman. Ma-disalign yung tuntunado. Ang hulog doon sa kabilang retaining wall. Kaya maglagay pa tayo dito ng mga bracing pa-X. Parang nakakahon kasi ka to mga kapiters dahil may mga pedestal pa tayo dito. Yan o. Yan, pedestal pa yan. Yan, tabunan sa kuan. Mga scaffold natin, mga tukod. Pero yan o, kita natin ang pedestal o. Kasi dito, ang ilagay dito, conveyor. May hopper kasi tayo dyan mga kapiter. Yan, update lang to mga kapiter sa aming ginagawa dito. Sunod kong mga vlog, pag matapos na to, makita ninyo kung ano ang porma dito sa aming ginagawa. Ito pala yung mga nakaabang na sa ating wall para na sa atong second lip. Kibali, first lip pa lang to mga kapiters. First lip tayo na porma dito sa ating retaining wall at mga pedestal.
Ito na yung nabuhusan namin yung nakaraang araw. Yung retaining natin at saka itong pedestal. Kibali magba-backfill pa kami dito. Backfill lang to mga kapighters. Ng lupa. Hanggang doon yan sa taas. Malalim pa yung iba-backfill namin dito. Yan, ganito lang pagpurma namin mga kapighters. Paano namin pinatibay yung purma sa ating retaining wall. Yan, ito ang purma sa loob oh. Daming mga tukod. Tapos tie wire lang ginagamit namin. Yan. Dito yan sa kabila side. Dito naman sa bandang ibabaw, ito yung precast foundation namin na kinabit kahapon, no. Tapos napurmahan na rin yung ating pedestal. Yan, ganito lang mga kapighters. Ito na yung nabuhusan namin. Ito yung purma. Mag third lip pa kami dito. Itong naiwan. Okay mga kapighters, ipakita ko sa inyo yung drawing sa ating area to na project. Ito yung ating area to. Ito yung retaining wall na pinupurmahan namin. Yan dito. Ito yung mga pedestal. Hanggang dito yan. Yung area 1 natin, ito yan. Magkarugtong lang yan mga kapighters. Yan. Yan, magkadugtong yan. At saka yung pinakita kong area 3 natin, ito yan dito. Dito yan ang ating area 3. Yan, magkarugtong lang kasi yan. Mula dito sa ating area to, papunta yan dito hanggang dito. Kasi kumbiyor yan. Yan, ito na yung pinupurmahan namin. Punta na tayo sa ating plan view. Ito yung plan view natin. Ito yung mga pedestal niya. Yan, ito yung retaining wall. Ito yung aming pinupurmahan kanina na aking isinishare sa inyo. Hanggang dito. Tapos yung mga pedestal niya mga kapighters. Ito na yung mga pedestal niya. Ibali rampa yan. Hanggang dito. Yan. Pag makita na natin, ito na yung pinakarampa niya. Ito na yung backfill. Yung sabi ko kanina nga mag-backfill pa tayo dito. Malalim pa yung babakpillan natin. Dahil dyan sa zero elevation natin, backfill yan. Dito. At saka ito, rampa na yan. Papunta dito. Ito na lang ang nakalabas sa ating pedestal. Mula zero elevation 4080 mm. Yan. Okay. So mga kapeters, hanggang dito lang muna yung ating video. Ito yung update sa ating ginagawa sa area 2 natin. Ayan. Parang naka-relax na kami konti dahil nabuhusan na namin yung pundasyon. Yung pundasyon lang kasi ang pinakamahirap namin doon sa umpisa pa lang dahil na problema kami sa ang tubig dahil malakas ang tubig. Sa lakas ng tubig hindi kami masyadong makagalaw. Pero ngayon okay na, nabuhusan na. Yun lang yung first time, pagsimula pa lang ang mahirap, pero ngayon okay na. Yan, pakisupport sa aking channel mga kapighters. God bless sa ating lahat. Happy Sunday, bye bye.